December 8, second Sunday of Advent. Pag December 8 po, sinabi ko kanina, Solemnity of the Immaculate Conception, but in our liturgy today, we will concentrate on the second Sunday of Advent, and tomorrow, we will celebrate the Solemnity of the Immaculate Conception. Purihin natin ang Panginoon. Our Diocese of Cubao has a new bishop, Most Reverend Elias Ayuban Jr., a Claretian missionary. And yesterday, Pope Francis himself gave the red hat to our new cardinal, the CBCP president, the Bishop of Caloocan, His Eminence, Pablo Cardinal David. Amen. At gayon din po, December 8, our founder, Arnold Jansen, founded two female congregations, SSPS, yung tinatawag nating active, or the Blue Sisters, and the SSPSAP, yung mga contemplatives, the Pink Sisters. Happy Foundation Day. So the Arnoldos family, the SBDs, the Blue Sisters, the Pink Sisters, at kayo po, ang aming mga lay mission partners. So, punta na po tayo sa second Sunday of Advent. Someone is coming. And what does Advent mean? To prepare. So, prepare the way of the Lord. And there are three ways how to prepare. Paano tayo maghahanda? Ay una, liturgically, what is the season of Advent? Season of Advent is a preparation for the season of Christmas. And what is Christmas? Ano ba ang Christmas? Ay the birthday ni Jesus. And who is Jesus? Our Savior, our Redeemer. Ito ang Pasko. Ipinagdiriwang ang kaarawan ni Kristo, ang ating mananakop. Pakisabi nga sa katabi, kinakailangan natin ng mananakop. Yan, di ba? So, this season of Advent reminds us we need a Savior. O siguro naman, current events dyan sa Syria, nako, sa Aleppo, papunta na sa Damascus, may pangyayari po ngayon dyan. Hanggang ngayon, dyan sa Gaza, sa Palestinian territory, kinakailangan talaga ng tagapagligtas, mananakop. Sa love life na lang. Pakitanong nga ang katabi, anong love life mo? Nako, si ABS-CBN natin, di ba? Si Maris Racal. Yun na naman, no? Wala sila noon ni Rico Blanco. Nako, iba na naman ngayon. Mga chika talaga, love life. At sa politics, wag na natin pag-usapan. So, sa buhay, ito magandang tanong nga Pakitanong nga, may utang ka ba? Ayan, sino ang Savior natin, ano? Pero walang halong biro. This is Christmas. We celebrate the birthday of our Redeemer. Pero handa na ba tayong mag-celebrate ng birthday ni Jesus 2024? At paano tayo naghahanda ng birthday? Gab, paano ka ba naghahanda? Mayroon bang 4 na linggo? Mayroon bang 9 na nobena masses? Si Jesus, yun ang paghahanda natin sa birthday niya. Kasi ang kanyang kapanangakan, his birthday, kapanangakan. Ayan, ano? Jesus' incarnation ang tawag. Paano mauunawaan ang incarnation? Abay, madali lang. Lagi ko itong sinasabi. Paano maunawaan ang incarnation? Tingnan mo yung, imagine mo lang, carnation, ibap, masarap. Yan, ano? Anong ibig sabihin yon? Hindi ito plugging, ha? Ang sinasabi lang natin, this is the great mystery of incarnation. Ang Diyos ay naging tao. Ang Diyos na di nakikita ay nagpakita.
nagkakarne, nagkalaman. Hawakan po ang braso ng katabi at sabihin, karne yan, laman yan. Di ba't napakaganda? Among the many religions, only our religion, Christianity, we the followers of Jesus, believe that God became human, nagkakarne, nagkalaman. May dagdag pa, at alam na alam nyo na dito, o yung mga helps din natin, ano? Ang SBDLA partner group din natin. Ano yung great mystery of incarnation? Ang banal ay naging tao upang ang tao ay maging banal. Tingnan ang katabi, tao na ba yan? Sabihin mo, oo, tao ka na, pero hindi pa yan ang kumpleto. Kung ang banal ay naging tao, tayong mga tao ay dapat maging banal. Ito ang misteryo. Ang buod ng buhay ni Jesus. Makikita dito, ibinahagi niya ang kanyang laman at dugo. It's happening in our Mass. Kaya sa bawat misa, ito ang tinatawag na pagbibigay ni Jesus ng kanyang buhay, ng kanyang laman at dugo. Para ano? Upang tayo ay iligtas, upang tayo ay pagalingin, at higit sa lahat, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is the essence of the birthday of Jesus. To remind us that 2,000 plus years ago, the Savior already came, literally gave His flesh, His blood, and up to now, in this Eucharist that we are celebrating, it's happening. So, yun ang una, paghandaan ang Pasko 2024. Pangalawa, alam na nating tapos na yung unang Pasko. Merong susunod, bumalik na sa Ama eh. Babalik uli. Iyan ang future event preparation. And what is that? The second coming of our Lord Jesus Christ. Ang tanong, kailan? Secret. No? Nobody knows. Walang nakakaalam. Kaya kung mapapakinggan natin yung mga ebanghelyo, lalong-lalo na nung after ng Christ the King celebration, yun ang madugong pagdating. Bakit? There will be signs in the sun, the moon, and the stars. At parang nararanasan din natin yung mga yun. Yung mga kaguluhang nangyayari. So, anong ibig sabihin? Ano yung end of the world? Una, it could mean siguro scientifically, remember there were dinosaurs before? But what happened to dinosaurs? Nawala. Anong explanation? Ang sabi nila, baka mayroong asteroid which hit the earth. And that killed the dinosaurs. Nako, kaya ingat lang tayo. Kaya ang ngayon mga scientists natin, tinitingnan kung ano ang lumalapit na mga asteroids or else baka ma-hit ang ating Earth. Pangalawa, ito, natural calamities. May mga earthquake, grabe ang mga typhoons and floods, grabe ang mga tinatawag nating the effects of climate change. Who knows? Nako, naranasan natin, pangatlo, yung mga sicknesses like pandemic, COVID-19. Kung walang mga vaccine noon, baka grabe. So ano pa ang pwede? Pang-apat, itong kinakatakutan naman natin, yung mga gerang yan. Kaya dyan yung gera sa Ukraine, anong pwedeng mangyari? Nuclear warheads. It could destroy our Earth 100 times. Baka kaya pa ng ilan. Because of nuclear warheads. May panglima, panghuli. Ito yung end of the world na hindi dapat katakutan. And what is that? The second coming of Jesus. This will be a meaningful event. Then in the Bible, we could hear the words, but when these things or signs begin to happen, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand. Anong ibig sabihin pag itong end of the world na darating ito? Your redemption is near at hand. Malapit na ang ating kaligtasan. Amen? Yun ang pinakamaganda. So anong gagawin natin? Look and focus on Jesus. Patuloy na binabahagi ni Jesus ang kanyang laman at dugo upang tayo iligtas, upang tayo ipagalingin at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pakitapik nga ang katabi. Sabihin mo, ligtas ka kay Jesus. Yan, magpasalamat ka. Kaya Eucharistia, ito ang patuloy nating ginagawa. Panghuli, kung mayroong preparing for the Christmas 2024 na nangyari na 2,000 plus years ago, may future events, yung mahalaga, yung nangyayari ngayon. So what
do we need daily preparation, the coming of Jesus in our own heart, in our mind, in our being. Kaya now, we ask, nasa puso na ba natin si Jesus? Kung si Jesus ay nasa puso na natin, ang tanong, pakitanong nga ang iyong katabi, hindi ka na ba inggitero, inggitera? Hindi ka na ba silosa, siloso? Ha? Hindi ka na ba marites? Ha? Hindi ka na chismoso, hindi ka na chismosa. Hindi ka na manloloko, siman loloko. Hindi ka na ba tamad, hindi ka na ba negatibo? Practical, amen? Kaya kitang-kita natin yung ngiti ni Dr. Luz, ano? Kasi yan ang mga nangyayari. Kaya yung sa guidance and counseling, sa psychology, ito ang ating pinaprocess. Ang tanong pa, anong pagbabago ang pwede natin gawin? Yun, dapat mayroon tayong planning at may action. Paano maianak si Jesus sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating buhay, araw-araw. Solusyon, eto. Ano ang pakisabi sa katabi? Be a Eucharistic person. Pakisabi nga, be a Eucharistic person. Anong ibig sabihin? Tularan natin ang ating Kristo na nagbigay ng kanyang buhay and focus on the Eucharist. At pag tayo nag-focus sa Eucharist, it's Jesus is the center. Ano mangyayari? Then be a missionary, be an evangelizer. Pakisabi nga sa katabi, be a missionary. Ikaw ay misyonero, ikaw ay misyonera, ikaw ay evangelizer. Tayong lahat. At ang tinig ni Juan Bautista na nagmula pa kay Prophet Isaiah, ito ang mga specific, punuin ang lambak. Punuin natin yung mga kulang sa iba at yung mga bawasan ng mga bawat bundok at burol. Pag naglalabis ka, sobra-sobra na, bawasan naman. Pangatlo, ang daang liko-liko ay ituwid. Diretsuhin na lang natin ang daanan natin. Wala nang kumaliwa na sinasabing extracurricular. Hindi, diretso tayo. At pang-apat, ang daang baku-bako ay patagin. Hindi ba't napakagandang paghahanda ito? Ito ang Pasko. Paghandaan natin ang pagdating ni Kristo, Christmas 2024, His second coming, and His coming every day in our life. Last Q&A, feel mo, gets mo, gawin mo. We close our eyes, bow our heads, as we continue reflecting on the gospel and accepting Jesus in our life, and be grateful that we have Eucharist na andito ang mananakop ang Kristo. Amen.